Ang katanungan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa water supply sa subdivision o yung pangangasiwa ng water supply sa isang subdivision. Ito po ang katanungan ni Baby. Obligado ba ang aming Homeowners Association na i-administer ang supply ng tubig sa aming subdivision? Baby, para sa iyong katanungan, ang batas na nasasaklaw sa iyong sitwasyon ay ang Section 10G ng Republic Act Number 9904 o mas kilala sa tawag na the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, kung saan nakasaad na ang Section 10, Rights and Power of the Association. Dito po nakapaloob yung katanungan mo sa Section 10, which is Right, Powers of the Association. Nakasaad na ang the association shall have the following rights and shall exercise the following power. Ito po ay makikita sa letter G. Nakasabi na, to ensure the availability of quality water service at a reasonable price and at its option to administer and manage the waterworks system of the subdivision. Sa makatuwid, hindi obligado ang iyong Homeowners Association, ngunit binibigyan ng batas o binibigyan ng kapangyarihan ng batas ang iyong subdivision. Kumbaga, option ng subdivision nyo na i-administer or i-manage ang waterworks system ng iyong subdivision. So, yan po. Option po na pangasiwaan. Pero hindi po sila obligado. So, ito po ang kasagutan ng iyong katanungan, Baby. Ang katanungan ngayong araw na to ay galing kay Tom. Ito ay ang tungkol sa mga pinagsamang habilin. Nawawalan ba ito ng mga bisa? Sabi ni Tom, may natagpuan daw siyang dokumento na nagsisilbing huling habilin o testamento ng kanilang namatay na magulang. Gusto sana niyang ipatupad yung dokumentong nakita niya na bilang huling habilin. Ngunit tinutulan ito ng aking nakakatandang kapatid dahil ito di umano ay walang bisa. May bisa po ba ang pinagsamang habilin ng aking mga magulang? Tom, ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Article 818 ng Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaad na sa Article 818, two or more person cannot make a will jointly on the same instrument either for their reciprocal belief, benefit, or for the benefit of the third party. Ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, ang dalawa o higit pang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng pinagsamang habilin o sa parehong instrumento, alinman sa kanila kapalit ng pakinabang na para pakinabangan ng isang tao. Sa makatuwid, mayroon po tayong katanungan mula kay Tom. Ito ay ang katanungan niya tungkol sa huling habilin. May bisa ba daw yung huling habilin ng dalawang tao sa isang dokumento? Tom, ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Article 818 ng Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaad sa Article 818, two or more person cannot make a will jointly or in the same instrument either for their reciprocal benefits or for the benefits of a third party. So ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, ang dalawa o higit pang mga tao
ay hindi maaaring gumawa ng pinagsamang habilin sa parehong instrumento. Alinman yan kapalit man sa kapagkanabangan ng bawat partido. So sa makatuwid, walang bisa ang pinagsamang habilin ng iyong mga magulang dahil ito ay pinagbabawal ng batas. Ayon yan sa Article 818 ng Civil Code of the Philippines. Yan po ang kasagutan to. By the way, nandito po ako sa Silite, Malaysia in Legoland. Thank you. Mayroon po tayong katanungan mula kay Eva. Ito po ay tungkol sa paupahang bahay na ginamit na warehouse. Ayon sa kanya, hindi niya alam na ang mangungupahan sa kanyang pinaupahang bahay ay gagawing warehouse. So, kahit hindi siya pumayag na gawing warehouse yun, ay ginawa pa rin nung mga nangungupahan sa kanya. Ano po ba ang batas na pwede kong i-apply sa katulad nitong sitwasyon ko? Eva, ang batas na sumasaklaw sa iyong katanungan ay ang Article 1650 hanggang 1651 ng New Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaad ang mga sumusunod. Ayon sa Article 1650, wherein the contract of lease of things, here is no express provision, the lessee may sublet the thing leased in whole or in part without prejudice to his responsibility for the performance of the contract towards the lessor. Sa Article 1651 naman nakasaad, without prejudice to this obligation towards the sublessor, the sublessee is bound to the lessor to all the act which repair to the use of preservation of things leased in a manner stipulated between the lessor and the lessee. So ibig sabihin dito, Eva, ang umuupa o lessee ay maaaring magpaupa sa isa pang tao o sublessor para gawing warehouse ang iyong pinauupahan na bahay o yung kanyang inuupahan. Kung hindi ito pinagbabawal sa kanyang lease of agreement, subalit nararapat pa ring sumunod ng sublessor sa alituntunin ng paggamit ng naupahang bagay o lugar o tirahan sa pamamagitan ng lessor o ng nagpapatupad or lessee. Sa inyong sitwasyon, maaari ninyong ipapigil ang paggamit ng sublessor sa iyong bahay bilang warehouse sapagkat nararapat siyang sumunod sa alituntunin ng paggamit ng iyong pinauupahan na dapat lang gamitin bilang tirahan at hindi para sa ibang dahilan. Ayon yan sa Horado Civil Law Reviewer 21st edition of 2009 at 1005 citing Article 1651 of the New Civil Code of the Philippines. So, laging tatandaan na pwede naman siyang ipasables kung nasa kontrata. Pwede rin siyang gawing warehouse kung yun ang agreement ninyo nung pinaupahan niya. Pero kung wala sa agreement or lease of agreement, lease of contract, pwede po niyong patigil yun. O pwede niyo po silang paalisin dahil hindi sila tumupad sa kontrata na inyong pinaupahan o pinagkasunduan. Ayun lang po, Eva. Thank you. Mayroon po tayong katanungan galing kay Sasha. Ito daw po ay tungkol sa lahat ba ng pananakit sa bata ay pwedeng maituring na child abuse?
Kasi po, ang nangyari ay yung anak ko ay itinulak yung kalaro niyang bata rin. Dahil sa pagkatulak ng anak ko, ang nangyari, nabungi yung kalaro niya. Dahil sa galit ng tatay, ng kanyang ama, pinalo siya ng kanyang tatay dahil nga sa galit. Ngayon ang katanungan ko po, maituturing po ba yung pagpalo na yon na isang child abuse? Sasa, ang iyong katanungan ay tinalakay ng kagalang-galang na Korte Suprema sa kasong George Bungalon versus People of the Republic of the Philippines sa GR number 169533 noong March 20, 2013 na isinulat ni Honorable former Chief Justice Lucas Bersamin, kung saan binigyan niya linaw ang lahat ng pananakit sa bata ay maituturing na child abuse. So, nakasaad sa GR number 19533 na hindi lahat ng pananakit sa bata ay may considered na child abuse. Sang-ayon sa nabanggit na batas, hindi lahat ay maituturing na child abuse. Upang maituring na child abuse ang pananakit sa bata, dapat may layunin ang pananakit na ipahiya o hamakin ang tunay na halaga at karangalan ng bata bilang isang tao. Dahil dito, ang pagpalo ng kanyang anak ay marahil bunga sa galit at bugso ng damdamin ng ama. Dahil sa sinapit ng kanyang anak, hindi ito may tuturing na child abuse dahil wala siyang layunin na ipahiya o hamakin ang tunay na halaga at karangalan ng iyong anak bilang isang tao. So, yun po ang pinaka-importanting elemento para makonsidered na ito ay child abuse. Pag ang pananakit may layunin o para ipahamak o ipahiya bilang isang tao ang iyong anak. Ayon yan sa GR number 169533 noong March 2013 na pinonentanahan ni Honorable Justice Lucas Bersamin. Ayan po. Shasha. Thank you.